Hello everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. For today's video, hapon na po ngayon. Time check tayo is 20 minutes to 3 o'clock po ng hapon. Ngayon pa lang po tayo mag-share mga kasari kasi kanina po umaga, maaga po tayo nagbukas, same as usual, pero marami din po tayo kasing in-update ngayong araw na to. Friday po ngayon mga kasari. So marami tayong in-update yung aking mga bigas dun sa harapan. At saka nag-rearrange na naman tayo mga kasari, yung mga nandun sa mga second layer ng ating lalagyan na white. Binaba ko yung mga flip top, tapos nilagay ko yung aking mga sugar kasi may delivery ako na sugar kahapon na isang box. Napakarami yun. So, kailangan ko siyang nakalagay talaga para makita ni customer na marami tayong sugar. Kaya hinanapan ko siya ng space at yun ang naisip ko na idea na ibaba ko yung mga flip top nga. Ang nakalagay sa flip top ko, mga soy sauce, mga vinegar, yung mga betchin, mga magic sarap, may iba, may noodles. So, binaba ko para mailagay ko talaga, maisetting ko ng maayos yung aking sugar. Yun po ang ginawa ko mga kasari ngayong umaga. Kaya ngayon lang po tayo nag-share na late po tayo dahil marami po tayong in-update muli sa ating tindahan. So, for today mga kasari, napakaganda po ng panahon. Comment down below mga kasari, kamusta ang inyong weather dyan, no? Maganda ho ba? Kagaya dito sa amin sa Iloilo City, medyo makulimlim, hindi siya mainit. So, kayang-kaya nating magsalita kahit tanghaling tapat kasi maganda yung panahon. Hindi naman siya actually umuulan, makulimlim lang po mga kasari. So, for today's video mga kasari, paano ho ba natin maiiwasan ang ating tindahan ay mapabilang doon sa come and go lang na tindahan? Ayan. So, come and go, ibig sabihin mga kasari, yung magbukas ka lang ng mga ilang buwan or mga ilang taon, tapos biglang mawawala ka na rin, di ba? Mawawala yung pwesto mo or mawawala yung negosyo mo. Yun. So, ang hirap kasi mga kasari kapag ikaw ay nagre-rent lang, tapos wala sa'yo yung yung katagang pakikisama. Ayan. Kasi dapat po, kapag kayo po ay nangungupahan, ito advice ko lang po mga kasari sa magiging mga sari-sari store owner ko dyan na gustong magkaroon ng tindahan pero wala pong pwesto. So, kung gusto niyo magkaroon ng tindahan tapos wala po kayong pwesto, mag-natural po kung inyong bahay ay talagang masyadong liblib na sa looban at hindi na kayo ma-access ng iba pang mga mamimili kasi nga nasa loob kayo. So, ang tendency dyan ay maghanap kayo ng pwesto. So, ngayon kung maghanap naman kayo ng pwesto, ito yung aking tip and advices. Ayan. So, kung maghanap naman kayo ng pwesto mga kasari, siyempre unang-una, hindi pa natin talaga alam ang sitwasyon ng space na pagrerentahan mo. Kung halimbawa, nag-rent ka ng tag-init siya, siyempre hindi mo pa alam kung anong problema sa mga roofing, sa taas, sa mga kisame. Pero in fairness, sa mga wall, sa mga floor, perfect, okay siya. So ayun, dahil nakapag-start ka na at hindi ka na makapaghindi, eto to make the story short, nag-rent ka na. Kasi nakahanap ka na nga ng pwesto at gusto mo magtindahan. Ngayon, ang tanong, later on na find out mo after a few months, mga 2 months, 3 months, meron palang problema ang inuupahan mong pwesto. Ayun, kasi nga 'di ba? Unang-una sa tingin mo maganda, maraming tao. Syempre ang hahanapin mong pwesto yung maraming tao. Maraming taong dumadaan, maraming kabahayan, gano'n. Tapos nakita mo na lang nung umulan na, tag-ulan na kagaya ngayon, na find out mo yung mga kisame pala, maraming mga tagas na tubig pag umuulan. So, ang nangyari, yung lahat ng mga paninda mo nabasa sa ilalim o timing pa na umulan is hating gabi. Tapos walang tao ang pwesto mo, di nabasa lahat ang mga paninda mo. What if meron ka pang bigas, nabasa rin siya kasi talagang nagsishower all over mga side, mga ganyan. Hanggang parang nagiging swimming pool yung tindahan mo. Comment down below mga kasari, ano ang iyong gagawin. So ganito ang nangyari. Ito, option number 1. Ang ganito ang gagawin mo, option number 1 lamang po. Natural, tatawagan mo yung may-ari at ire-report mo na ang pwesto na nirentahan mo ay may mga water, may mga tagas, umuulan talaga as in, marami sa mga paninda mo nababasa. Ayun. Tapos ang isasagot sa iyo ni may-ari, ay, ipagawa mo sir. Ayan, ipagawa mo ma'am. Ibawas mo na lang sa renta. Diba? So, ikaw na nagre-renta, ipapagawa mo, wala kang choice. Tapos, kasi nga naman umuulan, so hindi ka na makapagtinda kasi nabasa yung mga paninda mo.
maraming nadadamage, at if meron ka nga bigas, so nabasa yung bigas mo, ngayon, sasabihin ng may-ari, ipagawa mo at ibabawas na lang sa renta. So, ikaw naman na medyo suplado or suplada na may-ari ng sari-sari store na nagre-rent, ganito naman na sasabihin mo. Sabihin mo naman, obligasyon niyo po yan, kayo po magpapagawa kasi kayo po ang nagpaparent. Nagre-renta lang po kami. So, kung ano yung mga problema sa pwesto na ito, dapat po kayo po ang magpapagawa. So, comment down below mga kasari, ano ang gagawin mo? Ipapagawa mo ba? Tapos ibabawas mo na lang? Or, sasabihin mo na lang sa may-ari, sige po, tatapusin ko na lang po yung pondo ko na 2 buwan. Hindi na po ako magre-rent. Maghahanap na po ako ng ibang magiging pwesto. So, ang ating pag-uusapan ngayon, bakit sadyang ganyan na merong mga negosyo na come and go lang? O, diba? Dahil hindi inaasahan o hindi sinasadya na ganun pala ang pwesto na nakuha mo. Tumatagas pala ulan galing sa kisame. At pagpunta mo, pag open mo, kinabukasan sa tindahan mo, marami ng tubig, tapos basa na yung mga paninda mo. So, comment down below mga kasari, ganun po ang experience ng isa kong kasamahan dito. Line up lang po dito. Ganun po ang naging experience nila sa nakaraang malakas na ulan. So, ang mga sari-sari store talaga mga kasari, dapat kapag naghanap po tayo ng magiging pwesto, i-check nyo po talaga ng mabuti ang pwesto na lilipatan nyo. Lalo na po kung tag-ulan, kasi kung tag-ulan po, meron pong mga paninda natin na madadamage, no? Madadamage, mababasa, lalo na yung mga sabon natin, mga bar natin. Pag yan ay natunaw, hindi na po bibili ni customer. Pag ang bigas po natin ay nababasa, malulugi po tayo dyan, di ba? So, anong gagawin mo kung parsako mo nang mabasa dahil sa ulan? So, ang vlog ko na to mga kasari, sa mga sari-sari store owner, na gustong mag-sari-sari store at may mga panindang bawal mabasa sa ulan. Dapat po talaga kilatising mabuti ang pwesto bago upahan. Kahit po sabihin mo nang nagawa na yan, tingin nyo ay ma-okay na yan, at tapos pagka umuulan pala, yun, mababasa pala ang iyong mga paninda. Diba, kawawang kawawa ang magiging paninda mo, malulugi ka na. Hindi ka pa man din nag-umpisa or ka-uumpisa mo pa lang, malulugi na ang iyong kapital, ang iyong puhunan, kasi mabasa na ang iyong mga paninda. So, ingatan nyo mga kasari kung ang inyong pwesto ay tumatagas ng ulan, nauulanan ang mga paninda nyo. Iwasan nyo po mga kasari, lalo na po yung ating bigas. No? Kasi kung ang bigas natin mabasa ay wala na, lugi na po tayo dyan. Hindi naman pwedeng ibilad yan sa labas. Magpuputi-puti yan, magbubuo-buo. So, hindi maganda, wala na, lugi ka na. So, ayan yun mga kasari kung bakit merong salitang come and go lang po talaga ang isang negosyo. Merong negosyo na maswerte, makahanap ka ng magandang pwesto. Meron namang negosyo na maganda na nga ang pwesto mo, maganda na ang kalakaran ng negosyo mo, bigla ka namang paalisin ng may-ari. Diba? So, yun ay very sad kung may pwesto ka tapos maganda na ang daloy ng bentahan, marami ka ng customer, tapos bigla ka na namang paalisin sa pwesto. Siyempre, kung maghahanap ka naman ng iba, panibago naman. Panibagong pakikisama naman doon sa bago mong pwesto. Panibagong kasama naman sa mga customer. So, panibagong pakilala naman, di ba? So, yun, napakahirap kapag tayo po ay nangungupahan lang. So, sana po, later on, makabili tayo ng pwesto natin at hindi na tayo nangungupahan. Yun po talaga ang wish ko na sana magkaroon ako ng sarili kong pwesto. Kahit maliit lang po, basta hindi na po ako nangungupahan. Kaya po ako nagbablog dito para po makatulong po sa gusto kong maging ma-achieve sa amin, na pamilya namin, na magkaroon kami ng pwesto talaga. Kasi maganda po talaga kapag nag-business ka na sarili mong pwesto, kahit maliit. Kahit maliit lang yung benta mo, at least sa'yo na mapupunta. Wala ka nang iisipin, ay magre-rent pa ako, pambayad ko pa ng ganito, pambayad ko pa ng ganon. So, diba, napakahirap. Kaya sana po, kung sino man yung manood dito sa video nito, pag may mga video po ako, please po, wag po kayong mag-skip ng ads. Kasi yun lang po talaga, malaking tulong po talaga yun sa akin. Kasi gusto ko po talaga magkaroon ng sarili kong pwesto na hindi na po ako mangungupahan. Kasi hirap po talaga guys kung mangungupahan ka lang. Kasi kung mangungupahan ka,
Imbis na ang kinikita mo mapupunta sa iyo, hindi na mapupunta sa iyo, kundi may pupuntahan na iba. Bago ka magkukuha ng kita mo, kukuha ka muna ng pang-rent mo. Para naman kasi, dapat po kasi mga kasari kapag tayo po nagre-rent din, para hindi tayo paalisin ng may-ari, dapat maganda rin po tayo magtupad ng ating mga responsibilities. Hindi po natin na sabihin na hindi tayo magpapayad, kumbaga may mga lapses. Meron kasi mga may-ari din na hindi nila gusto yung mga lapses. Gusto nila on time or advance. So ayun mga kasari, marami na po akong marami na tayong sinasabi ko yung mga kasari. Pero sana may nakukuhang konting aral dito sa aking share for today's video. So yun mga kasari, okay sa alright po ang ating tindahan, wala po problema, marami po tayong mga stocks. Kasi ako naman po talaga, kung meron akong benta, kahit wala na pong laman yung wallet ko, basta may roll ko po ang aking paninda. Kasi dito po tayo kumukuha ng ating mga expenses, araw-araw, mga bayarin. Kaya kung may benta tayo, babalik lang po natin sa ating tindahan. Ayun po yung aking tip for the day. Maraming salamat pong muli sa panonood dito sa ating channel. At sana po may natutunan. Thank you so much for watching. And see you on my next videos. Bye-bye po.